Alam mo ba kung bakit ang palikuran ay tinatawag ding silid hugasan? Nagsimula lang ito nang bigla akong magtae habang nagbibisikleta. Agad akong sumugod sa pampublikong palikuran upang ilabas ang lahat bago pa mahuli ang lahat. Ngunit laking gulat ko nang matapos, napagtanto kong wala pala akong dalang tissue. Sa gitna ng aking panlulumo, ihahanda ko na sana ang aking sariling kamay upang lutusin ang delubyong ito. Ngunit biglang may umalingaw-ngaw na tila pambobomba mula sa kabilang kabeta. Nang marinig ko iyon, napuno ng galak ang aking puso. Dali-dali akong pumatok sa dingding na naghahati sa amin. Kaibigan, pahingi naman ng tissue. Nanahimik ng sandali ang nasa kabila. Pasensya na, wala rin akong dala. Nanahimik na rin ako. Sa mga sandaling iyon, bigla kong naisip na maaari palang magpa-deliver. Paanong nakalimutan ko iyon? Kaibigan, pwede tayong umorder online. Agad na nagpakita ng pag-aalala ang kaibigan sa kabilang kabeta. Naubusan ako ng baterya ng telepono. Maaari mo ba akong ibili ng isang pakete? Naisip ko, tutal pareho naman kaming naipit dito. May tuturing na itong isang pagkakaibigan na sinubak ng tawag ng kalikasan. Kaya't sa maliit na pabor na ito, tinulungan ko na siya. Agad akong nagdagdag ng 2 pakete ng tissue sa aking cart at nagbayad. At nag-iwan ng paalala na lalaking rider ang maghahatid. Habang naghihintay ng delivery, hindi kami mapakali. Tinapak-tapik ko ang aking mga binti upang manumbalik ang daloy ng dugo. Sa mga sandaling iyon, bamantong hininga ang katabi kong kaibigan. Napakasama naman ng palad ko ngayon. Naipit sa parking ito na nasa gitna ng kawalan. Mapait akong ngumiti at tumugon. Huwag mo nang banggitin. Sumakit ang tiyan ko habang ako'y nagbibisikleta. Malayo pa ang tinaakbo ko para makarating dito. At sa tuwing naiisip kong hindi ko man lang naikandado ang bisikleta ko, hindi mapakali ang kalooban ko. Nang bahagyang kumalma, muli akong nagtanong. Siya nga pala, kaibigan. Nang pumasok ka, may nakita ka bang bisikleta sa may pintuan? Mabilis na sumagot ang nasa kabila. Bisikleta, wala akong nakita. Pagkasabi niya noon, hindi ko mapigil ang kabahan. Huwag mong sabihing nanakaw na ang bisikleta ko. Sakto namang tumunog ang telepono. Nang sagutin ko, boses ng isang di kilalang babae. Kayo po ba si Nicolas Zanger? Ako po ang inyong rider. Dumating na po ang 2 rolyo ng toilet paper na in-order ninyo. Pagkarinig ko noon, halos himatayin ako. Bakit babae? Hindi ba't nag-iwan ako ng paalala na lalaki ang maghahatid? Agad akong nagsalita ng may pagmamadali. Ate, maaari po bang ihatid ninyo ang tissue sa pangalawang kabeta ng banyo? Kalahating oras na akong nakaupo rito, manhid na ang mga binti ko. Narinig niya iyon, nag-atubili siya ng ilang segundo bago nagsalita. Para sa 2 piso, papapasukin mo ako sa banyong panlalaki. Kunin mo kung gusto mo. Basta, iniwan ko na sa may pintuan. Binuksan kong muli ang detalye ng order para tingnan. Nakalagay na roon na order complete. Narinig ng katabi kong kaibigan na tila may hindi tama. Nagsimula na rin siyang mag-alala. Anong nangyari? Hindi ba't umorder ka na? Pagkarinig noon, itinaas ko ang kamay at pinunasan ng malamig na pawis sa aking noo. Nagsalita ako sa tonong puno ng kawalan ng pag-asa. Babae ang nag-deliver. Ayaw niyang ipasok. Mukhang kailangan kong gumapang palabas para kunin ito. Nang makita ang sitwasyon, agad akong pinayapan ng katabi ko. Kaibigan, ayos lang yan. Umorder na lang ulit tayo. Sa totoo lang, iyon din ang nasa isip ko. Una, bibigyan ko muna ng masamang review ang rider na iyon. Pagkatapos, umorder ulit ako sa platform. Sa pagkakataong ito, sinadya kong magdagdag ng isa pang linya sa paalala. Kapag hindi sinunod ang bilin, siguradong bagsak ang review. Naghintay ako ng 15 minuto. Muling tumunog ang telepono. Tinitigan ko ang screen ng telepono. Pakiramdam ko ay napaka-pamilyar ng mga numerong ito. Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa kabilang linya. Dumating na ang order mo. Ang tono niyang puno ng pagkainis. Ay walang iba kundi ang rider kanina. Nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Muntik na akong makapagmura. Kinwestiyon ko siya sa telepono. Bakit ikaw na naman? Ngunit siya pa ang nagtanong pabalik. Sa walang kwentang lugar na ito, sa tingin mo ba may ibang gustong tumanggap ng order? Hindi ko na napigilan ang aking galit. Ano bang problema mo? Sinadya kong ilagay sa paalala na lalaking rider ang kailangan ko. Hindi mo ba naiintindihan ang ibig sabihin noon? Nang marinig iyon, humalakhak pa ang rider. Tinatanong mo ako kung naiintindihan ko. Pagkababa ng tawag, agad niya akong pinadalhan ng isang litrato. Nasa litrato ang 2 supot ng delivery. 4 na rolyo ng toilet paper lahat-lahat. Muling lumabas sa order na naihatid na. Sa tindi ng galit, sinuntok ko ang pader. Nag-alala na rin ang katabi kong kaibigan. Anong nangyayari? Iyon pa ring rider kanina. Puno ng galit akong sumagot. Naiinis ako. Nakatagpo ako ng taong makitid ang isip. Gumanti pa sa akin dahil lang sa masamang review. Agad akong nagreklamo ng walang tigil sa platform. Sa sandaling iyon, may biglang pumasok. Magsasalita na sana ako para humingi ng tissue. Nang may narinig akong 2 tao sa labas na humihingal habang nag-uusap. Banyong panlalaki ito. Hindi ka ba natatakot na may magalit sa iyo? Iwinagayway ng isa pang lalaki ang kanyang kamay na tila walang pakialam. Sa ganitong kaliblib na lugar, sino namang papasok dito? Hindi na ako makapaghintay. Mahal, hayaan mo na akong maging baliw kahit isang beses lang. At sa sandaling iyon, ang pinto sa kanan ko ay kumalabog pagsara. Pagkatapos, nagsimulang yumanig ng malakas ang buong palikuran.
Pareho kaming natahimik ng katabi kong kaibigan. Ang lalaki at babae sa kanan ay unang nagkagulo sa ibabaw ng inidoro. Pagkatapos ay bigla silang lumabas at tumakbo sa harap ng lababo. Nagtago ako sa kubeta, umaasang matapos na sila kaagad. Ngunit may isa pang babae na pumasok mula sa labas. Sabi ko na nga ba, may ginagawa kayong hindi maganda rito. Sa tinig niyang iyon na puno ng galit, malamang na asawa siya ng lalaki. Dali-dali kong tinakpan ang aking bibig. Naku po, naipit na nga sa banyo, nasaksihan ko pa ang malaking eskandalo. Narinig ko ang lalaki na walang tigil at nagmamadaling magpaliwanag. Mabilis akong nag-isip, dahan-dahan kong isinilid ang telepono sa ilalim ng pinto. Tamang-tama, nakuha ko sa video ang mga mukha nilang tatlo. Ang pumasok sa huli ay isang mayaman na babae na nasa mga 40 anyos. Nakasuot ng mamahaling damit na paadya. May mga bakas pa sa mukha niya ng bahagyang pagpaparetoke mula sa mga nakaraang taon. Ang lalaki naman ay hindi maikakailang may itsura. Matipuno at maskulado ang katawan. Tanging salawal lamang ang suot niya. Halatang mas bata siya ng malaki kaysa sa mayamang babae. At ang babaeng nagmamadaling magbihis, mas lalo pang di ka panipaniwala. Mas matanda pa pala siya sa mayamang babae. Tinatayang nasa 50 taong gulang na rin siya. Sa sandaling iyon, galit na nagsalita ang mayamang babae. Itinuring kitang parang tunay na kapatid. Ngunit inakit mo pa ang lalaki ko. Pagkasabi noon ng mayamang babae, lumapit siya at sinampal ang babae. Silang tatlo ay agad na nag-away sa loob ng banyong panlalaki. Napakagulo ng eksena. Hindi ko na marinig ng malinaw kung ano ang pinag-aawayan nila. Ako at ang katabi ko sa kaliwa ay takot na takot, hindi kami halos makahinga. Bigla, may malakas na kumalabog sa pinto ng kubeta ko. Narinig kong nagsalita ang mayamang babae. Xiao Qiang, ang galing mo ring maglaro, ano? Dito mo pa ako pinagsasabay sa iba. Sumilip ako ng palihim sa siwang ng pinto. Tanging ang tsinelas lang ni Xiao Qiang ang nakita ko. Itinulak siya ng malakas ng mayamang babae papunta sa pintuan. Isang walang awang pambubugbog. Nakikita kong malapit nang masira ang pinto ng aking kubeta. Bigla, isang napakabahong amoy ang kumalat sa buong palikuran. Agad na tumahimik ang buong silid. Wala pang 5 segundo, may narinig na 2 utot mula sa kubeta sa kaliwa. Pasiga na lumapit ang mayamang babae sa pinto ng kubeta sa kaliwa. Sinong nasa loob? Nang makita iyon, agad akong nagpigil ng hininga. Bahagya kong iniangat ang aking katawan at idiniin ng gusto ang aking mga braso sa pinto. Si Xiao Qiang sa gilid ay nagsalita habang humihingal. Baka nagkamali ka lang ng dinig. Agad namang sumagot ang mayamang babae. Imposible, siguradong may tao sa loob. Pagkasabi noon, sinimulan niyang kalampagin at hilahin ang pinto sa kaliwa. 2 pa pala sila. Nang makita ito, napayuko ako at tahimik na bumantong hininga. Ang katapusang pinakaayaw kong harapin ay dumating na rin. Nag-isip ako ng mabuti. Tutal, hindi lang naman ako ang mapapahiya. Kaya huminga ako ng malalim. At nagsalita ng may pag-aatubili. Gagamit lang ako ng banyo. Paano ko naman malalaman na gagawin ninyo ang ganitong bagay? Kailangan din nating isipin ang ating kahihiyan, di ba? Kung ayaw ninyo, ako, gusto ko. Napahiya at nagalit si Xiao Qiang sa sinabi ko. Sinipa niya ng malakas ang pinto ng aking kubeta. Masama siyang tumitig sa pinto sa harapan ko. Kung nagsalita ka lang sana kanina, gagawin pa ba namin ito sa banyo ng lalaki? Sumang-ayon din ang mayamang babae. Oo nga, tama si Xiao Qiang. Ang kakapal talaga ng mga mukha ninyo. Sa sandaling iyon, ang tatlo sa labas ay biglang ibinunton sa amin ang lahat ng kanilang galit. Bigla, naglakas loob na ring magsalita ang katabi ko. Mag-usap tayo ng maayos. Pwede nyo bang iabot muna sa amin? Iyong 2 supot ng delivery sa labas. Pagkasabi nyon, may narinig na lumabas. Hindi nagtagal. Binuksan ni Xiao Qiang ang supot at nakitang toilet paper ang laman. Humalakhak siya, at isiniksik sa siwang ng aming mga pinto. Ang isang pirasong papel na kasinlaki lang ng daliri. Nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Gusto ko na sanang itaas ang pantalon ko, sumugod palabas, at sakalin siya. Ngunit sa sandaling ito, kailangan ko pa ring makiusap. Kaya kailangan kong magpakumbaba, kaibigan. Anong ibig sabihin nito? Nag-atubili si Xiao Qiang. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa lababo at binuksan ang gripo. Binasa ko na ang papel. Ipagpalagay na lang nating hindi tayo nagkita. Sumang-ayon din ang mayamang babae. Tama si Xiao Qiang. Ang alitan naming tatlo ay hindi dapat malaman ng iba. Kami ng katabi ko ay tuluyang hindi nakapagsalita. Nang makaalis na sila ng maingay, galit kong pinulot ang aking telepono. Handa nang i-upload sa internet ang video na ni-record ko para ibunyag sila. Ngunit sa sandaling iyon, biglang may lumitaw na text message sa telepono. Ito ang tuluyang nagpaguho sa akin. Mahal na gumagamit, ang kasalukuyang balanse ng inyong account ay hindi sapat. Tanging pagtanggap na lamang ng tawag ang gumagana. Napansin ng katabi ko na hindi ako kumikibo. Itinaas niya ang kamay at kumatok sa dingding. Ayos ka lang ba? Itinaas ko ang kamay at pinunasan ang luha sa gilid ng aking mga mata. Mapait akong ngumiti at tumugon. Naputulan ako ng linya. Ngayon, talagang wala na akong mahihinga ng tulong kaninuman. Biglang may pumasok na ideya sa aking isipan. Paano kung itaas ko na lang ang pantalon ko at umalis? Ang pinakamasama na lang ay maligo ako ng paulit-ulit pag-uwi. Bahala na, suko na ako. Ngunit habang itinataas ko ang aking pantalon, may narinig na namang mabilis na mga yabag sa labas. At 2 lalaki ang biglang pumasok. Sumilip ako ng palihim sa siwang ng pinto.
Hindi lang nakatakip ang mukha ng dalawang lalaki. May dala pa silang isang malaki at umbok na sako. Nang makita iyon, agad kong nilock ang pinto ng Cub 8. Nagmamadali kong kinuha ang telepono at nag-type ng isang mensahe. Huwag kang gagawa ng ingay. May masasamang tao sa labas. Pagkatapos ay ipinasa ko ang telepono sa katabi kong kaibigan. Nakita kong kinakalag ng dalawang lalaki sa labas ang tali ng sako. Isang buhay na tao ang lumabas mula sa sako. Itinaas ng isa sa mga nakamaskarang lalaki ang kamay at pinunasan ng pawis sa noo. Kuya, ang bigat naman ng lalaking ito. Pagod na pagod ako. Ang lalaking tinawag na kuya ay lumingon sa paligid. Sa buong lungsod, itong parke ang pinakaliblib. Dito muna tayo magtatago ngayong gabi. Nang marinig ko iyon, bigla akong kinabahan. Huwag mong sabihin kaso ito ng kidnapping. Mabuti na lang at maaari pa ring tumawag sa 110 ang telepono. Kukunin ko na sana ang telepono para tumawag. Nang marinig kong sinimulan ng dalawang lalaki sa labas. Nasuriin ang bawat Cub 8 ng banyo. Nakikita kong papalapit na sila sa aming dalawa. Itinulak lang ng lalaki ang pinto ng 2 beses at umalis na. Walang tao rito. Ang mga susunod na Cub 8 ay malamang para sa imbakan. Bunso, mamaya, itatali mo itong mataba sa gilid ng tubo ng tubig. Kakain muna tayong dalawa. Sumagot ang lalaking tinawag na bunso. Pagkatapos ay nagsalita siya na may halong gulat. Kuya, ang gripo sa parking ito ay may mainit na tubig pala. Sakto para sa instant noodles. Pero bakit ang daming basang toilet paper sa lababo? Baka may nakahulog lang. Nagsalita ang kuya na may bahid ng pag-iingat. Mainit ang tubig na ito. Mukhang may taong nanggaling dito kanina. Sumilip ako ng palihim sa siwang ng pinto. Nakita kong pareho silang nakapalibot sa lababo. Nang makita iyon, nag-isip ako. Kung susugod ako palabas ngayon, magtatagumpay kaya akong makatakas. Nang dahan-dahan ko sanang bubuksan ang pinto. Ang matabang lalaki na nakatali sa sahig ay biglang umiling sa akin. Napansin niya pala ako. Puno ng pagtataka ang aking isipan. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niya akong palabasin. Nang sabay na tumalikod ang dalawang lalaki, saka ko lang napansin na may 2 baril na nakatago sa kanilang mga baywang. Sa takot, napatras ako ng 2 hakbang, at mabilis na nag-type sa telepono. May baril sila. Muli kong isinilid sa ilalim ng dingding para sa katabi kong kaibigan. Nang makita ito ng katabi ko, mabilis siyang nag-reply sa akin. Masyadong tahimik ngayon. Maaari ka bang tumawag sa pulis? Tinitigan ko ang screen ng telepono at nag-isip ng malalim. Bigla akong nagkaroon ng ideya. Kung gagawa ng ingay ang matabang lalaki na banihag. Kung gayon, kapag tumawag ako sa pulis, hindi maririnig ng mga kidnapper ang ingay mula sa banyo. Ngunit paano ko ipararating ang ideyang ito sa matabang lalaki? Hindi na inalintana ng 2 kidnapper kung luto na ang noodles o hindi. Binuksan nila ang pakete ng pampalasa at hinalo. Umupo sila sa sahig at nagsimulang kumain ng mabilis. Mabaho na nga sa loob ng banyo. Ngayon ay humalo pa ang amoy ng instant noodles. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang nagutom ang tiyan ko. Nang hindi sinasadyang hawakan ko ang aking tiyan. Narinig ko ang malakas na pagkalam ng sikmura mula sa katabi ko. At hindi ito mahina. Sa takot, napatras ako sa loob ng Cub 8. Mas malakas pa ito ng doble kaysa sa utot niya kanina. Ibinaba ng kuya ang hawak niyang instant noodles. Lumingon siya at tiningnan ang buong banyo. Kumunat ang noo niya at nagsalita. Bunso, sigurado ka bang walang ibang tao rito? Nang marinig iyon, sumagot ng may katiyakan ng bunso. Huwag kang mag-alala, kuya. Siguradong walang tao rito. Malamang gutom lang ang lalaking iyan. Sa taba niyang iyan, kaunting amoy lang, nagre-rek na ang tiyan. Gusto mo bang bigyan natin siya ng pagkain? Tiningnan ng kuya nang may pagkainis ang lalaki sa sahig. Mamaya na, hayaan mo siyang magutom pa. Sa wakas, gaman ang pakiramdam ko. Pagkatapos ay nag-type ako ng isang mensahe sa telepono. Maaari mo bang kontrolin ang sarili mo? Hindi nagtagal, dumating ang reply sa telepono. Gutom na ako. Pasensya na, siguro dahil sa dami ng nailabas ko kanina. Gutom na talaga ako. Lumipas pa ang 15 minuto. Sa loob ng Cub 8, sobrang antok ko na, halos hindi ko na may dilat ang aking mga mata. Muntik na akong makatulog. Bigla, may narinig akong malakas na kalabog. Isang tao ang sumipas sa pinto ng banyo para buksan ito. Sa takot, agad kong idinilat ang aking mga mata. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Ang delivery rider kanina pala ang bumalik. Ikaw na umorder kanina, nandyan ka pa ba? Dinalhan kita ng tissue. Pakiusap, maaari mo bang tanggalin ang masamang review na ibinigay mo sa akin? Nakatayo sa pintuan ng allen na delivery rider, tatawagan na sana ako. Pag-angat ng tingin, nagtama ang kanilang mga mata ng mga kidnapper. Hindi niya sinasadyang iwinagayway ang supot na hawak niya. Kayo rin ba, nagde-deliver ng toilet paper? Nagkatinginan ng 2 kidnapper. Pareho silang nagmamadaling tinakpan ng damit ang baril sa kanilang baywang. Ang kuya, na kidnapper ay humakbang pasulong. Nagsalita siya na pilit pinapakalma ang sarili. Oo, walang tao sa banyo. Kumunat ang noo ng allen na delivery rider at sumagot. Paano naman mangyayari iyon? Isang lalaki ang umorder ng 2 beses. Sa loob ng 500 metro, ako lang ang tumanggap. Nang marinig iyon, itinaas ng kuya ang kanyang mga kamay. Baka umalis na. Sino ba naman ang magtatagal ng ganoon sa banyo? Kinamot ng allen na delivery rider ang kanyang ulo. May punto ka rin. Pagkatapos, muli niyang kinuha ang kanyang telepono. Tatawagan na naman niya ako.
Bigla akong kinabahan. Bigla kong naalala na ang telepono ko ay nasa katabi ko pa. At hindi ito naka-silent. Sa kritikal na sandaling ito, ang matabang lalaki na nakatali sa tubo ay biglang sumigaw. May buzzle na tela sa kanyang bibig. Mahina ang kanyang boses, ngunit sapat na ito para patigilin ang allen na delivery rider. Muli niyang ibinaba ang telepono. Bahagyang sumilip sa loob ang allen na delivery rider. Nang makita ng malinaw ang matabang lalaki na nakatali sa sahig, bigla siyang namutla, mabilis siyang tumakbo palabas. Nang makita iyon, hinailan ng kuya, ang bunso, at hinabol siya palabas. Nakita kong ito na ang magandang pagkakataon para makatakas. Agad kong itinulak ang pinto ng Cobb 8 at tumakbo palabas. Ang orihinal na plano ko ay tumakbo na lang agad. Ngunit naalala ko na hindi pa nakakalabas ang katabi kong kaibigan. Kaya habang mabilis na naglalakad patungo sa nakataling matabang lalaki, sumigaw ako sa loob ng banyo. Lumabas ka na. Anong nangyayari sa'yo? Pagkatapos ay narinig ko ang masakit na boses ng katabi ko. Pasensya na, may irritable bowel syndrome ako. Sumasakit na naman ang tiyan ko. Bigla akong hinawakan sa braso ng matabang lalaki. Hinihila niya ako palabas. Huwag mo nang alalahanin ang kaibigan na iyan. Nakita ng dalawang kidnapper na tumakas ako. Siguradong hindi na sila mananatili sa banyo. Pagkasabi niya noon, isang putok ng baril ang biglang umalingaw-ngaw. Sa takot, pareho kaming damapas sa ilalim ng bintana. Dahan-dahan kaming sumilip sa labas. Nakita namin sa di kalayuan ang dalawang kidnapper na naglalakad pabalik habang dala ang patay na delivery rider. Namutla ako sa takot. Iniabot ko ang kamay at mahigpit na hinawakan ang braso ng matabang lalaki. Bumalik ka na agad. Itatali kita ng bahagya. Magkunwari tayong walang nangyari. Ang kaibigan sa loob ng banyo ay biglang sumigaw. Nasa akin pa ang telepono mo. Nakatawag na ako sa pulis. Sumagot ako. Sige, kung gayon, tayong tatlo ay babalik sa ating mga pwesto. Maghihintay na lang tayo sa pagdating ng mga pulis. Inilagay ng mga kidnapper ang bangkay ng delivery rider sa Cobb 8 sa tabi ko. Sa loob lamang ng 3 minuto, ang sariwang dugo ay umagos mula sa katabing Cobb 8 papunta sa akin. Pinunasan ng bunso ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kuya, tawagan na natin ang tatay niya. Hihingi tayo ng 5 milyon. Nang marinig iyon, sinaman ang tingin ng kuya, ang bunso. Tanga ka ba? Dahil sa matabang ito, nakapatay na tayo ng tao. Sana abot ang 5 milyon. Nang marinig iyon, napayuko ang bunso. Kuya, magkano ba ang plano mong hihingin? Nagngit-ngit ang ngipin ng kuya. 30 milyon. Pagkatapos, hahatiin natin. Huwag tayong mag-uusap sa loob ng 10 taon. Nagpatuloy ako sa pagmamasid sa siwang ng pinto. Nakita kong kinuha ng kuya ang kanyang telepono at nagsimulang tumawag. Ang matabang lalaki na banihag ay nasa 20 taong gulang. Nakasuot siya ng plaid shirt na pang-anime. Kahit paano mo tingnan, para siyang isang otako. Ngunit sa bibig ng mga kidnapper, ang matabang lalaking ito pala ay isang mayamang tagapagmana. Narinig kong sumigaw ang kuya sa telepono. Hello, ikaw ba si Zhang Hao? Nasa kamay ko ngayon ang anak mo. Ang mga sumunod na sinabi ay kapareho ng mga eksena sa pelikula. Hindi man lang binago ang mga salitang panakot. Pagkababa ng tawag, galit na sinipa ng kuya. Dot ang hita ng matabang lalaki. Sa itsura niya, mukhang hindi naging maganda ang usapan. Tinutukan ng mahigpit ng kuya ang ulo ng matabang lalaki gamit ang baril. Taba, ano ba ang ginawa mo? Bakit hindi naniniwala ang tatay mo sa sinabi ko? Nanginginig sa takot ang matabang lalaki. Nagsinungaling ako sa tatay ko na pupunta ako sa ibang bansa para mag-aral nitong mga araw. Kung gayon, bakit hindi ka pumunta? Nanginginig ang boses ng matabang lalaki. May utang ako sa isang ilegal na sag-alan dito. Balak kong bumalik doon nitong mga araw para manalo ulit. Ang bunso ay nagpakita ng pagkaawa. Naku po, senyorito, hindi mo ba alam na hindi dapat pasukin ang ganyang bagay? Nang makita iyon, siniko ng malakas ng kuya, ang bunso. Kitang-kita ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Bunso, anong aral ang ibinibigay mo sa kanya sa oras na ito? Paniwalain mo na ang tatay niya na nakidnap siya. Pagkasabi niya noon, muli silang tumawag gamit ang video call. Sa telepono, isang matandang lalaki ang nakatingin. Habang umiiyak at humihingi ng tulong ang matabang lalaki, hindi lang siya nagpakita ng pag-aalala. Sa halip ay pinagalitan pa ang mga kidnapper. Mukhang totoo ang pagkagawa ng video na ito. Kung hindi lang kayo naligaw ng landas, baka hinayaan ko pa kayong magtrabaho sa tech company ko. Pagkasabi niya noon, namula ang mga mata ng bihag na matabang lalaki. Malungkot siyang tumingin sa direksyon ng Cobb 8 ako. Napaisip ako sa sarili ko. Mukhang ang magagawa ko na lang ngayon ay maghintay sa pagdating ng mga pulis. Sa sandaling iyon, ang lalaki sa katabing Cobb 8 ay iniabot ang kanyang cellphone mula sa ilalim ng pader. Xiaofeng na lang ang itawag mo sa akin. Hindi ko alam kung bakit sobrang sama ng pakiramdam ko ngayon. Nang makita iyon, mabilis akong nag-reply sa cellphone. Anong nararamdaman mo? Hindi nagtagal, ibinalik ang cellphone. Mukhang na food poison ako. Wala nang laman ang tiyan ko. Nilalamig at sumasakit ang buong katawan ko. Pagkatapos, isang kamay ang lumabas mula sa ilalim ng pader. Nag-alinlangan ako sandali. Iniabot ko ang aking kamay at hinawakan ang dulo ng kanyang mga daliri. Napakalamig. Pagkatapos, nagpadala ulit si Xiaofeng ng mensahe gamit ang cellphone ko. Bakit wala pa ang mga pulis? Masyado bang malayo ang lugar na ito? Tumingin ako sa labas ng bintana. Madilim na.
Kung bibilangin, nakakulong na kami ni Xiaofeng. Sa banyo ng 3 oras. Nag-reply ako sa kanya sa cellphone. Magtiis ka pa ng kaunti. Malapit nang dumating ang mga pulis. Kanina, nakatuon lang ako sa kalagayan ni Xiaofeng. Hindi ko narinig ng mabuti kung ano ang pinag-uusapan ng 2 kidnapper sa labas. Nang makabawi ako at pinakinggan sila, nakita ko ang kuya na may hawak na kutsilyo. Bigla niyang iwinasiwas ito sa tenga ng bihag na matabang lalaki. Hindi ka kinikilala ng hanggal mong ama. Mabangis ang tingin ng kuya. Wala akong magawa kundi ipadala ang tenga mo sa kanya. Nang marinig iyon, lumapit ang bunso. May bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Kuya, paano natin ipapadala? Itinuro ng kuya ang direksyon ng bangkay ng delivery rider. Bunso, isuot mo ang damit pang delivery. Diretso kang pumunta sa bahay ng matabang ito para ihatid. Matapos magplano ng 2 kidnapper, nagmamadaling umalis ng banyo ang bunso. Ngayon, 4 na lang kaming natira sa banyo. Nag-isip-isip ako, kung hindi nagkasakit si Xiaofeng, baka nakatakas pa kaming 2. Papadilim na ng papadilim sa labas. Hindi tumitigil sa pag-iyak ang matabang lalaki. Biglang may narinig na tawanan at harutan ng isang lalaki at babae sa labas. Mabilis ang naging reaksyon ng kuya. Bigla niyang hinayla ang bihag na matabang lalaki. Ikinulong niya ito kasama ang sarili niya sa kabita sa kanan ko, kung saan nakalagay ang bangkay. Palapit ng palapit ang boses ng magkapareha. Habang pinapakinggan ko, lalo silang nagiging pamilyar. Kaya sumilip ako sa siwang ng pinto. Agad kong nakilala na iyon ang lalaking nakikipagtalik kanina. Narinig ang malambing na boses ng babae. Xiao Qiang, kung hindi ko mahanap ang gintong kwintas ko, paano mo ako babayaran? Nang marinig iyon, inakbayan ni Xiao Qiang ang baywang ng babae. Ate Zhao, wala akong pera o ambisyon. Kaya itong katawan ko na lang ang ipambabayad ko sa'yo. Pagkasabi noon, yumuko siya para halikan ang babae. Itinaas ng babae ang kamay para pigilan ang kanyang halik. Teka muna, maingat niyang tiningnan ang paligid ng banyo. Tingnan mo kung may tao sa banyo. Walang pakialam na iwinagayway ni Xiao Qiang ang kanyang kamay. Sa ganitong oras, sino namang pupunta rito? Sumimangot ang babae. Hindi ba't iyan din ang sinabi mo kanina? Pero may 2 lalaki na walang dalang tissue. Panay ang silip sa ginagawa natin. Habang nagsasalita si Xiao Qiang, hinubad niya ang damit ng babae. Huwag kang mag-alala. Hindi ako naniniwalang mangyayari ulit sa akin yun. Hindi na ako makapaghintay. Hayaan mo na akong magbayad ngayon. Diyos ko po, sabi ko sa sarili ko. Ang kidnapper na kuya, sa katabing kabita, ay walang balak na lumabas. Hahayaan ba niyang maranasan ulit namin? Ang kanilang maingay na ginagawa. Punong-puno naman ng lakas si Xiao Qiang. Hinayla niya ang babae at sabik na pumasok sa isang kabita. Hindi ba't dito rin tayo nagsaya noon? Nakita kong nakapatong si Ate Zhao sa kanya. Hindi ko na matandaan. Halos mahimatay ako noon. Sino pa ang may oras na isipin yun? Hindi nagtagal, nagsimulang umalag ng malakas ang kabita. Walang tigil ang paghingal ni Ate Zhao. Nangingilabot ako sa ingay. Napilitan akong takpan ang aking mga tainga. Biglang may malakas na kalabog. Parang may nabasag na parte ng pader ng kabita. Agad kong ibinaba ang aking mga kamay. Akala ko lalabas na ang kuya sa kabilang kabita dahil hindi na niya matiis. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng pinto. Nakita kong nakataas ang mga kamay ni na Xiao Qiang at Ate Zhao. Ang dati nilang mamula-mulang pisngi ay biglang namutla. Hawak ng kuya ang baril sa kanyang kaliwang kamay. Habang hinihila ang bihag na matabang lalaki gamit ang kanyang kanang kamay. Lumabas siya mula sa kabita. Malamig na tiningnan ng kuya, sina Xiao Qiang at Ate Zhao. Balak ko sanang pakawalan kayo. Pero sa kalikutan ninyo, sinira nyo pa ang pader. Ngayon, huwag nyo akong sisihin. Sa takot, nanlambot ang mga tuhod ni Xiao Qiang at napaluhod siya. Kuya, mag-usap tayo ng maayos. Pwede kaming magkunwari na walang alam. Hawak ni Ate Zhao ang kanyang dibdib habang humihingal. Oo nga, nandito lang kami para hanapin ang kwintas. Hindi na namin hahanapin ngayon. Pwede na kaming umalis dito agad. Sumimangot ang kidnapper. Tiningnan niya si Ate Zhao mula ulo hanggang paa na may pandidiri. Pagkatapos ay tumingin siya kay Xiao Qiang. Ano mo ang babaeng ito? Nakita kong itinaas ni Ate Zhao ang kanyang dibdib. Malambing siyang komandat sa kidnapper. Kabit, naiinis na suminghal ang kuya. Hindi ko na matiis. Uunahin kitang barilin. Muling umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Nakita kong tinamaan ng bala ang malaking hita ni Ate Zhao. Agad na umagos ang dugo. Sa takot, tumayo si Xiao Qiang at tumakbo. Nang makita iyon, ngumisi ang kuya. Walang pakialam siyang sumunod kay Xiao Qiang. Iiwanan mo na ba ang babae mo? Nang makarating ang kuya, sa pinto ng banyo, isang takong ng sapatos ang biglang bumagsak mula sa itaas. Malakas itong tumama sa ulo ng kuya. Agad na damaloy ang dugo. Hindi pa nakakabawi ang kuya. Inagaw ng isang mayamang ginang na biglang lumabas ang baril sa kanyang kamay. Humihingal ang mayamang ginang. May nag-aabang sa Maninila. Nandito ako para manghuli ng nangangaliwa. Hindi ko inaasahang magnanakaw pala ang manghuhuli ko. Sino ka naman? Hawak ang dagwang ulo, umatras ang kuya, ng bahagya. Habang masama pa ring nakatitig sa mayamang ginang. Nakita kong itinutok ng mayamang ginang ang baril sa kuya. Luhod, hindi ito ang oras para magmatapang ka. Tahimik akong humanga sa loob ng kabita. Ang galing talaga ng mayamang ginang na ito. Nagbabalak na sana kaming lumabas ng katabi ko. Ngunit biglang lumingon ang mayamang ginang.
Itinutok niya ang baril sa pagitan ng mga hita ni Xiao Qiang at kinalabit ang gatilyo. Malamig siyang tumingin kay Xiao Qiang. Tinanggap ko na noon ang pagiging babero mo. Pero hindi ko inakalang ililipat mo pala ang mga ari-arian ko. Bumagsak si Xiao Qiang sa sahig. Nanginginig ang kanyang katawan sa sakit. Wawa, nagkamali ako. Napadaing ako sa aking isipan. Diyos ko po, bakit hinahayaan niyo akong maranasan ang lahat ng kabaliwang ito sa loob ng isang araw? Nang makita iyon, dali-dali kong kinuha ang cellphone ko. At isinuksok ito sa ilalim ng pader papunta sa katabing Cub-8. Huwag na huwag kang lalabas ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, sumenyas ng ok si Xiao Feng mula sa ilalim ng pader. Kasabay nito, mahinang nagsalita si Xiao Qiang. Wawa, ibigay mo na lang ako sa mga pulis. Nagsinungaling ako sa'yo. Tiningnan ng mayamang ginang na nagngangalang Wawa si Xiao Qiang. Bakit, mas gugustuhin mo pang mapunta sa pulis kaysa sa akin, hindi ba? Pagkatapos ay ngumisi ang mayamang ginang. Humiling si Xiao Qiang. Hindi, Wawa, maniwala ka sa akin. Hindi siya pinansin ng mayamang ginang at sa halip ay lumapit kay Ate Zhao. Kumuha siya ng gintong kwintas mula sa kanyang bulsa. Ate Zhao, bumalik kayo para hanapin ito, hindi ba? Nagningning ang mga mata ni Ate Zhao. Hindi na niya ininda ang sakit. Sinubukan niyang gumapang papalapit. Ate Hua, bakit nasa iyo yan? Hinawakan ng mayamang ginang ang kwintas at iwinagayway ito. Napulot ko ito sa sahig ng banyo. Nang tingnan ko sa image search app, nagkakahalaga pala ito ng 300,000. Paano nagkaroon ng ganoong kalaking pera si Xiao Qiang para ibigay sa'yo? Agad na nanlumo ang mga mata ni Ate Zhao. Pero Ate Hua, nakita mo naman. Walang halaga ang pag-ibig kumpara sa buhay. Nang marinig iyon, inabot ng mayamang ginang ang baril kay Ate Zhao. Patayin mo si Xiao Qiang. At patatawarin kita. Nanginginig na umatras si Ate Zhao. Hindi ko kaya. Agad na hinawakan ng mayamang ginang ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Sa kidnapper ang baril. Patayin mo si Xiao Qiang. At isisisi natin sa kidnapper. Nang marinig iyon, hawak ng kuya ang kanyang dagwang ulo. Hinayla niya si Xiao Qiang sa kanyang likuran. Mga ate, huwag kayong magalit. Pag-usapan natin ito ng maayos. Nang marinig iyon, sinaman siya ng tingin ng mayamang ginang. Anong pag-uusapan natin ng isang kidnapper na tulad mo? Habang nagsasalita, pinunasan ng mayamang ginang ang luha sa kanyang mga mata. Nang makita iyon, itinuro ng kuya ang nakataling matabang lalaki. Pera lang naman, di ba? Tingnan mo ang matabang lalaki sa banyo. Ang tatay niya ang pinakamayaman sa lahat. Kapag nakuha natin ang pera, pwede nating paghatian. Biglang napaupo sa sahig ang mayamang ginang. At humagulgol ng malakas. Wala akong pakialam sa pera. Ang gusto ko ay pag-ibig. Habang umiiyak, bigla siyang tumayo. Muli niyang kinalabit ang gatilyo patungo sa kidnapper. Sa lakas ng putok, napapikit ako. Nang imulat ko muli ang aking mga mata, nakita kong sumablay ang bala. Dumaan ito sa braso ng kuya. Hindi nagalit ang kuya. Sa halip ay nagpakita siya ng isang ngiti na akala niya ay puno ng pagmamahal. Ginang, kung gusto mo ng pag-ibig, pwede ko ring ibigay yan sa'yo. Pagkasabi noon, bigla niyang hinubad ang kanyang pang-itaas. Ipinakita ang kanyang matipunong katawan. Ang sinseridad sa kanyang mga mata ay halos makumbinsi na rin ako. Pinapalakpakan ng kuya ang kanyang mga kalamnan. Buong kumpiyansang nagsalita, kapag nakuha natin ang pera, tatakas ako kasama mo. Hindi na tayo maghihiwalay. Isipin mo, 15 milyon iyon. Ilang gintong kwintas ang mabibili niyan. Sumilip ako sa siwang ng pinto. May malaking mantsa ng dugo sa sahig. Pilit na umupo si Xiao Qiang. Paus ang kanyang boses. Wawa, huwag kang maniwala sa kanya. Mas maniniwala ka pang bababa si Ultraman mula sa langit kaysa sa aming mga lalaki. Lumingon ang kuya at sinaman siya ng tingin. Sinuntok niya si Xiao Qiang sa ulo. Umungol si Xiao Qiang at diretsong nawalan ng malay. Tinitigan ng mayamang ginang ang walang malay na si Xiao Qiang. Halo-halo ang emosyon sa kanyang mga mata. Yumuko siya at bumulong sa sarili. Tama si Xiao Qiang. Hindi kayo mapagkakatiwalaan. Pagkasabi noon, bigla siyang tumingala. Muli niyang itinutok ang baril sa kidnapper. At sa sandaling iyon, biglang may umalingaw-ngaw na putok ng baril mula sa labas. Natutuwa ako sa aking isipan. Akala ko dumating na ang mga pulis. Lumapit ako sa siwang ng pinto para tingnan ng maigi. Nakita ko ang kasabwat ng kidnapper na nakasuot ng damit pang delivery na nakatayo sa pinto. Nakita kong tinamaan ng eksakto sa gitna ng noo ang mayamang ginang. At bumagsak siya mismo sa harap ng pinto ng Cub-8 ako. Pagkatapos, yumuko ang bunso at tinali ulit ang walang malay na si Xiao Qiang. Kuya, nandidiri talaga ako sa sinabi mo kanina.